Lahat ng tao ay may kanya-kanyang ambisyon. May hangaring umasenso at maging matagumpay sa buhay. Mapalad ang mga ipinanganak na maunlad na ang mga magulang. Ngunit karamihan ay kailangang magdoble kayod o magsumikap upang maabot ang katuparan ng kanilang mga ambisyon. Ito ang Boarding House Stories. Maraming salamat kung nagawi ka sa channel na ito. Pakishare na rin sa mga kaibigan nyo na may natatanging karanasan sa boarding house. Semi-military discipline ang ipinapatupad sa barracks. Ang tawag sa boarding house sa mga seafarers o seaman sa Maynila. Meron ding tinatawag na barracks commander, ang mga in-house trainees, apprentice officers na naka-line up upang maging seaman o sumampa sa barko. Taong 1999, natapos ni Renz ang isang taong seamanship program sa isang maritime school sa Bicol. Kasama ang kanyang Kuya Ferds, sila ay sumakay ng bus papuntang Maynila at makikituloy siya sa kanyang kapatid na babae, si Rups, sa Baclaran sa lungsod ng Parañaque. Habang nag-a-apply sa manning agency ng eskwela ang pinasukan niya, nakapasa agad siya sa entrance examination at hindi naman nagtagal ay isa na siya sa mga kadete na naka-line up na makasakay sa pang-international na barko. Karamihan sa boarding house na tinuluyan niya ay mga seaman din katulad niya. Free board and lodging, libre kwarto at pagkain. Basta pasado sa exams, medical, may Philippine passport, seaman's book at may basic safety trainings, ay maaari ka nang maka-line up. Maraming kadete ang kumpanya. Sobrang 100 katao, kasali na ang mga empleyado ng manning agency na pinapakain nila sa kanilang batch. 3 lang sila sa kusina, 1 steward at 2 silang cook trainees. Sila na rin ang nagmamarket ng maaga sa Divisoria o kaya sa Pasay City Market para sa arawang budget na ibinibigay ng accounting department. Libre kain at kwarto pero wala silang allowance, diskarte na lang. Kung merong racket ang mga seaman sa labas, sa Makati sila nakalistino sa main seaman center o boarding house ng nasabi ng company. Paano kaya to? Wala man lang akong may padala sa mga magulang ko. Lahat naman tayo ah. Ako nga, umaasa din sa ibinibigay na allowance ng kapatid ko, ng ate ko. Kailangan talaga tayo magtipid. Kahit pambili ng mineral water, wala tayo. Buti pa kayo sa kusina. Nakakatiyani kayo. Nako, wala nga eh. Panay barya na lang ang natitira sa budget natin. Siyempre, inire-report namin ang mga expenses namin sa accounting department. Alam mo namang istrikto ang mga opisyal sa agency natin. Buti pa kaya, mag-sideline ako sa gabi. Nako, hindi pwede yan. Bilang barracks assistant, inaalam ko ang mga lumalabas tuwing gabi. Alam nyo naman na may curfew tayo dito pagdating ng alas 10, di ba? Mag-iingat naman ako. May kasama naman ako paglabas. Hindi na lang pinansin ni Renz ang huling sinabi ni Mark. Hindi pa naman kasi maaaring umutang sa komisari kung hindi pa sasakay sa barko. Kailangan talagang magsariling sikap o humanap ng racket upang makapagpadala sa mga naiwang kapatid o kaya magulang sa probinsya. Pati na kung may asawa na. Kailangan lang labanan nila ang antok kasi meron silang duty tong umaga sa agency bilang mga cadet o apprentice officer of the day. Ang mga tagagalley o kusina na katulad niya ay sa kusina lagi nakatoka kaya walang problema. Hilig ni Renz ang mag-compose ng mga awitin kaya meron siyang libangan. Hindi rin siya palalabas. Tuwing linggo ay lagi siyang nagisimba at sumali pa nga siya sa Paris Renewal Experience o PREX para magsilbi sa community at sa simbahan. At naging champion din siya sa isang songwriting contest ng kanilang company. Ikaw ang nagpasimula ng mga adikain nais mong matupad. Bagong pag-asa para sa mga batang lansangan at isang bansang mapayapa.
Idulog ka ng maraming kabataan dahil natutupad mo ang iyong mga pangako. Sa tulong ng pamilya at mga kaibigan, aligayang mo'y patuloy na ipinaglalaban. Ngunit katulad ng isang bulalakaw, ang liwanag mo'y nawalang parang bulan. Ngunit kahit sa mundong ito'y mawala ka, hindi malalagot ang pag-asa. Matutupad pa rin ang iyong mga dikain, 1,000 kamatayan man ang iyong ihain. Ipagpapatuloy pa rin ang iyong nasimulan, magliliwanag pa rin ang kinabukasan ng mga kabataan. Ang lungkot naman ng tono ng kanta mo. Yun ang nagawa ko eh. Bagay sa tono. Dapat lively para manalo ka. Depende na lang yun sa judge. Sa bagay, ayaw mo kasing sumama sa amin ni Jugs eh. Alam ko na ang racket nyo. Ngayon pa talaga, umigpaw kayo sa barbed wire sa bakod ng boarding house na ito ng mga seaman. Huwag kang maingay. Atin-atin lang naman to. Saka, talaga lang matindi ang pangangailangan namin para sa pamilya namin. Relate naman ako dyan eh. Pero dahil mahilig din ako magsulat aside sa pagluluto, kaya gumagawa na lang ako ng kwento. Bukod sa pagsulat ng kanta, makagusto mo, gawan ko ng kwento ang experience nyo. Nako, naloko na. Maaari naman, pero wag muna ngayon. Siguro mga 20 years later. Ang tagal ah! Ganyan mo talaga itatago sa baol ang sikretong malupit sa buhay mo? Ayaw ko lang malaman ng jowa ko na meron din akong racket na ganyan. Trabaho lang naman yan, di ba? Hindi ka naman nagbenta ng droga o kaya nag-addict. Basta, tago mo na lang ang pangalan namin. Ewan ko sa'yo. Kung may CCTV camera dyan sa labas, talagang huling-huli kayo sa akto. Hindi kayo makakarsot kay kapitan. Basta tol ha, para ito sa ekonomiya. Ambisyon ko rin maging kapitan sa barko, kaya todo talaga ang kapit ko sa patalim. Napagtanto ni Renz, napaaral ni Mark ang kanyang sarili. Kaya naman, bawat sentimong binibitawan o ginagastos nito ay pinaghirapan niya. Maraming trabaho ang pinasukan nito. Si Q sa eskwelahan na dating pinasukan niya sa Bicol at ngayon nga ay macho dancer dito sa Maynila para matupad ang kanyang ambisyon na makasampa sa barko. Halos lahat sila mga kadete doon sa agency ay nakasakay sa barko. Sa huling balita, nalaman ni Renz na naging kapitan o master mariner ng barko si Mark. At ang lihim na yon ay sa kanila lang lagi nanatili. Ayaw niyang malaman pa ito ng kanyang jowa na naging misis niya ngayon. Maraming salamat po sa mga nakinig at nagawi sa channel na ito. Kung gusto nyo na maibahagi ang inyong mga kwento, magtiwala po kayo dito sa Boarding House Story.